Ito ang Broad Streamcast Communicator, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang kabis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin, ibebay mo ang bawat isyo. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasampo. Mga baho, ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibit-pay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin, ibebay mo ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin-pay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Ako po si Ben Paipon, welcoming you now to our program, Your Honor, please. Ito po sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat. Halina, samahan ninyo ako alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi sa ating programa. At talakayin natin ang mga mahalagang issues na nangyayari, nagaganap po dito sa ating bansa, ating pamahalaan, sa ating po mga mamamayan. Marami po ito. Marami po. Meron po nangyayari dyan sa Kongreso, Senado at House of Representatives.
meron nangyayari po sa Malacanang, meron nangyayari po kung saan-saan. Marami po tayong pag-uusapan. Please join us and wag po kayong mag-aatubili na magpadala ng inyong mga comments at mga reaction dito po sa ating page, dito po sa Broad Streamcast Communicators sa programa po nating Your Honor Please. This is live sa social media po. Napapanood po ninyo live dito sa ating Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na kay si Ma'am Angel Panuda. Magandang gabi po. Nandyan na po si Ma'am Angel. Si Pareng Ricky Tisoy, Padre, kasama ka pa ba talaga? May dapat kasama ka dito at magdala ka ng, Carsoncillo. Magsuswimming tayo, partner, ha? Maganda yung tayo magbabanding-banding tayo. At sana makasama ka sa 23 ito hanggang 24. 2 araw. Angel Panuda, good evening po, Kuya Ben, sabi ni Ma'am Angel. Good evening. Ricky Tisoy, Kenny Escalante, and 2 others are also watching. Pre, magkaano contribution? Bakit may contribution ba dito, partner? Wala. Di ba sponsor ka? Ricky, mag-usap na lang tayo, huwag ka mag-alala. Ang gusto ko, makasama ka. Okay? Gusto ko, magkatabi tayo, saan bang tayo magpunta. Yan. Okay? Maganda ka sana kung maisama mo si May. Di ba? Okay? Kung ayag siya, okay. Pero kung hindi naman, ayos na. Ikaw ang partner ko. Ako ang partner mo. Okay. Sige. Parang Ricky, magkita tayo sa 23 at saka 24. Conrado Brotonel is watching. Magandang gabi. Good evening, Your Honor, sabi ni Mr. Brotonel. Nanonood na po si Ma'am Jean. Ready na ka ba? Ka na ba, Ma'am Jean? We are almost there. The deposit has been deposited. Kita po na. Deposit has been deposited. Ayan, Kaya, ready na tayo. Meron pong nadadagdag ng mga listeners natin na sasama po sa ating yung anniversary po natin. And I'm very happy at sila mismo ang nagpapayag at naggustuhan at sumama po dito sa ating dalawang talk. Si Ma'am Felisa Malibiran, gandang gabi po, Kaben Paipon, Ma'am Lynn, Miss Universe, PSC Family, at sa mga tagatangkilik. Isa na po si Ma'am Felisa Malibiran, nasasama dito po sa celebration po natin. Ma'am Felisa, thank you very much. And you will enjoy. Tsako yun. Mag-i-enjoy po kayo, Babad lang, sabi ni Ricky Tisoy. Anong babad lang? Paliliguan kita, pre. Ano? Wag na. Basta may makikita kang kamamalagan. Doon. Okay? Maganda ka lang, partner. Maganda ka lang. Madonna Santos. This is the first time that I see this name. Magandang gabi po. Hello po. Good evening. What from Navotas City. Watching from Navotas City. Ayan. Nanonood pala sa Navotas. Nanonood po si Ma'am Miss Santos. Magandang gabi po. Sana i-like, share, and follow po ninyo ang ating page dito po sa Broad Streamcast Communicator. Madonna Santos. Watching from Navotas City. Okay?
yung iba pa po nating mga taga-subaybay ay ipanalangin nun natin na magkaroon tayo ng masaya at magandang selebrasyon. Basta tuloy-tuloy na po ito, ha? Ma'am Teresa, malapit po kami sa venue. Yun naman pala eh. Malapit po sila sa venue. Maganda po niyan. Magkita-kita po tayo. Si Ma'am Josephine nag-confirm. Nag-confirm din po si Mr. Mel Binata Rodelio Militante. Nandyan. Nag-confirm na rin po si Ma'am Mercy Ong. Si Parang Ricky Tisoy, sabi niya, dala ka alak mo. Bakit ako magdadala? Di ba? Ang dami-dami mong blue label dyan, partner. Pagbitbit ka ng isa. Ayan, kasi gusto ni Bong yan eh. Si Bong Caniza, isa sa mga kasama po natin dito sa Broadstream Cast Communicator. Gusto niya yung blue label, ha? Parang Ricky, baka kaya mong magdala ng isa. Hindi ako. Ang pwede kong dalhin lang dito yung sepas. Ang dadalhin ko, partner, lechon. Yan, ping-ping lechon. Yan po ang sabi ni Ma'am Lynn. Okay? Wala akong magagawa doon, kundi yan ang dadalhin ko talaga. Utos eh. Okay? Alright. Eve M. Ramos. Nako, I wish Eve were here in the Philippines, no? I'm pretty sure you would like to join our celebration. Kanya nga lang, Ma'am Eve. Pwede ka naman mag-aeroplano ka agad eh. Ma'am Eve. Eve M. Ramos. Tingnan mo si Ma'am Angelica. Talagang parte na ho ito ng Broadstream Cast Communicators. And I'm very, very appreciative of all the efforts he has been giving Broadstream Cast Communicators. Ayan. Okay? Nagpadala na ba? Nagdagdag pa po ng panggastos. Ito si Ma'am Angelica Paz. Babanggitin na po ba natin? 30 milyones. 3,000 pesos ang bigay po ni Ma'am Angelica Paz. Thank you very much. Ay, Chincha Buste. Chincha Buste. Nasa Kuwait po siya. Pero nagpadala ko si Ma'am Chincha. Pati si Sir Coco. Si Ma'am Eve. Ma'am Eve. Si Mr. Coco Giovanni Pinuela. Magpapadala daw, sabi po niya. Siguro si Paring Willie Espiritu magpapadala din. Sana naman. At makipag-communicate po sana. Nanonood pala si Paring Willie Espiritu eh. Magandang gabi sa iyo, Padre. Mel Rodelio Militante is watching. Good evening, Padre. Madonna Santos, salamat po. Ayan, Ma'am Madonna Santos, good evening. Sana magugustuhan po ninyo ang programa po natin. Hindi pa po tayo nagsisimula sa mga talakayan natin. Bati-bati pa lamang ito kasi kakaunti pa lamang ang nanonood sa atin. Mamaya po yung ating talakayan dito po sa ating Your Honor Please. Marami po tayong issues na pag-uusapan ngayon. And I expect yung mga nakikinig po sa atin mag-participate. We would like to get the pulse of the people sa mga issues na lumilitaw sa pangapanahon na ito. Mula sa Senado, mula sa Kongreso, sa gobyerno natin, sa Malacanang, and other government agencies. Mantakin ninyo, meron na pong latest dito sa sugar controversy. Yung mga pumirma ng SO4, Sugar Order Number 4, na ni-reject ng Pangulong Marcos. Kakasuhan na raw po ng Ombudsman ayon sa rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Mamaya po pag-uusapan natin yan. Sa tingin po ba ninyo, dapat lamang po ito? Ano sa palagay ho ninyo? Dapat po bang kasuhan yung mga
former executives ng Sugar Regulatory Authority na pumirma. Ipinirma po ang Pangulong Marcos. Usurpation talaga yan eh. Usurpation. At dishonesty. Pero sa tingin po ba ninyo, based on what you have heard from the public hearings, nabasa po sa mga pahayagan, nadinig at napanood sa radyo at telebisyon, sa tingin po ba ninyo, dapat po ba nakasuhan po itong mga former executives ng Sugar Regulatory Authority? Ayan. Pag-uusapan na natin yan. Ihanda na po ninyo ang mga pulso ninyo. Ihanda po ninyo ang inyong mga pananaw at mga reaksyon sa mga issues natin pag-uusapan. Bong Navarro! Good evening, my friend. Nagkakalayan ito. Kabayan ko ito. Magandang lalaki ito eh. Bong, magandang gabi sa iyo. Good evening. Okay, sabi ni Ma'am Eve. Good evening, Sir Ben Paipon, Miss Universe, Ma'am Lynn, and to all BSC family. Stay safe and God bless us all. Yan. Si Eve M. Ramos. Bong Navarro, gandang gabi sa iyo, partner. At pag-antay-antay lamang po tayo. Kumukuha kami ng update mula sa NBI. Pero alam mo, medyo matumal ang dating ng update sa NBI. Pero hindi po kami tutigil sa pakikipag-ugnayan po sa kanila tungkol po sa kaso na isinampa ng mga biktima ng investment scam. Ang mahalaga po dito, yung investor, yung kumukuha ng pera. Pagkatapos hindi na po binabalikan yung mga kinukuhanan nila ng pera. Nakakulong na po yan. Bob Navarro is watching. Junior Dal, nanonood na rin po si Junior Dal. Good morning, bro, and all of the viewers. Paddy Badillo is watching. Kumusta ka raw? Sabi ni Jim. Padre, magandang gabi sa iyo. Sayang, hindi umabot si Jimmy sa second anniversary natin. Sayang, gusto ni Jimmy ang sumasama po. Jimmy Tuplano. Bilang dapat kasuhan, sabi ni Mel Rodelio Militante, Italia mga iyan sa poste. Hubot-hubad lahat ng dadaanan tig-iisa-isang hiwa ng blade saan mang parte ng katawan. Lupit ko naman, pre. Ang dami. Mel, bago ka gumawa ng panghihiwa dyan, maghiwa-hiwa ka muna ng gulay-gulay mo dyan. At dalhin mo sa ating anibersaryo. Gusto kong makatikim ng yung talbos ng kamote, okra, o kaya eggplant. Ano ba yung eggplant? Talong. Ayan. Okay. Buddy Badillo, magandang gabi. Mel Rodelio Militante. Okay? Meron na siyang pangunang reaksyon sa katanungan natin. Kailangan talagang dapat daw hiwa-hiwain tamang parte ng katawan at hubot-hubad. Idadaan natin siguro sa mataong lugar. There's something here, my friends, na kailangan talagang pag-usapan natin. Okay? Pero bago niyan, pag-anin natin itong report ng ating kasama. The only reporter ng Your Honor, please, sa ngayon. Sa ngayon. Darating panahon, magkakaroon po tayo ng mga reporters din po dito sa Your Honor, please. At Broad Streamcast Communicators. Sabi ni July, Singkaban Festival dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. Umarangkada na nagsimula na at matagumpay ang pagsisimula nito kanina July, magandang gabi. Please come in. Yes, Tata Ben, correction please. Hindi sa San Jose yun, Tanglawan yun. Tanglawan ba? Oo, ginanap kanina yung opening ng Singkaban Festival sa probinsya ito, Malolos. Sa Malolos pa yun? Oo, Malolos yun, oo. At pinangunahan nga yan kanina ni Governor
Daniel Fernando at ang kanyang Vice Governor Alex Castro at mga kanyang mga provincial board member. Alam mo, napakarami yung mga nag-attend, no? At talagang nasaksihan nila yung napakagandang pagdiriwang na nasa ating singkaban. Alam mo, ito ay ginaganap tuwing September 8, kasabay ng kaarawan ng ating mahal na Inang Birhen Maria na si Mama Mary. Nagkaroon muna ng misa. After the mass ay yun nga, nagkaroon naman ng talumpati sa bawat panauhing pandangal. Kasama na rito si Dr. Daniel Fernando, Alex Castro, at talagang inahagi nila kung anong kahulugan itong Singkaban Festival. Kaya ito talagang taon-taong ginagawa ito tuwing September. Nag-start ko ng month of September 8, no? At yun nga, kanina ang dami kasama natin mga mamamayan doon, Bulacan Press Club. At kasama na rito yung mga iba pa natin mga media na galing pa ng Maynila na talagang nag-cover dito sa nasabing Singkaban. After this ay nagkaroon din ng parada ng bawat bayan, katulad ng May Kawayan, Pandi, Gunoy, Laredel, at yung iba't iba, Kalupit, Marilao, Santa Maria, San Jose del Monte, nagpakita sila ng kanilang sigla at talagang nakita yung kanilang mga fruit, no? Na iba-iba ang talagang hugis na kanila, no? Mayroong hugis ibon, may hugis pato, yung kung ano yung sinimulan ng nasabing Singkaban. Nang pagdig pa ni Governor, ay yung meron din mga Bulacan na naging, sa Bulacan na naging artista. Tulad nila Bert Marcelo, Herman Morelo, at Sa kanya mismo, si Governor. At saka si pangalan si ang dami, talagang marami kasi Alex Castro. Si Alex Castro. Governor, Kaya nanggaling yan sa yung Big Brothers, no? Asawa din niya na isang artista na si Sexpan na si Sunshine. Kaya kanina, ang ganda Sunshine Cruz. Sino? Oo, sa Sexpan mo. Sunshine lang. Kung makikita mo, tatabi, matutuwa ka sa maliligaya ka sa ganap na Singkaban. Talagang kanina, doon yung Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, DILG, Tourism, lahat andun at talagang makikita mo yung sigla at saya sa pagdiriwang na Singkaban. So bukas ay mamimigay naman ng ayuda si Governor sa mga livelihood program para sa ating mga babayang mahihirap. At sisimulan ko ng mga 8 o'clock in the morning. So bukas tutuloy natin yung updated na Singkaban. Malalaman nyo bukas at ako'y magre-report ulit doon sa nasabing activities na ito. So yan ang aking update mula dito sa palalawigan ng Bulacan. At Your Honor, please, Patroller, July Pudok reporting. Thank you. Maraming salamat. July Pudok. Ayan. Nagre-report mula sa Bulacan. Kaugnay po ng pagsisimula nitong Singkaban Festival. Yan sa Palolos, Bulacan. Nag-participate po dito ang iba't ibang mga bayan at lungsod dito po sa Bulacan. Congratulations. Kasabay pa po ng birthday ng ating mahal na Birhen, Mama Mary, happy birthday to you, Ma'am. Yan. Happy birthday. At sana po ay hingin po natin ang panalangin ng ating mahal na ina para sa mga kaligtasan po natin, ang sugan po ng bawat isa, kabutihan po natin, at siyempre para sa ating mga pamilya. Mahal tayo ng ating mahal na Birhen Maria. Happy birthday, Mama Mary. Alright? Okay. Let me see. Meron pa tayong mga babatiin dito. Ayan. Okay. Lilian Gabriel is here already watching na po siya. Sabi ni Mel Rodelio Militante, sige po, magpapa-harvest ako. Ayan, mga, this is already a promise, ha? Yan po si Mel. Pagka sinabi niya, magpapa-harvest ako. Magpapa-harvest talaga yan. Okay. Mel, salamat. Thank you very much. Makakatikim na naman ako ng sariwa mga laigo
dyan po sa Malamba. Rachi Boom Mendiola. Good evening, ma'am. Good evening from Australia. Yan. Hello. Good evening. Sabi ni Ma'am Rachi Boom. Ito pa si Ma'am Rachi Boom. Kung nandito lamang po siguro sa malapit, sasama po ito sa ating celebration. But, sama na lamang po natin in spirit. Ma'am Rachi Boom, ha? Narisa Henova Naring. Magandang gabi sa iyo, Kinsan. At ganun din kay Lino Henov. Lilian Gabriel, blessed Thursday po, tatabin. Yan. Sabi ni Ma'am Lilian Gabriel, this universe, more power po to your honor, please. Hello, Salaw and BSC family. God bless us all. God first, Jordan po. God bless our second year anniversary. Ayan. Bakit? Anong problema? Ayun. Na maingay po bang audio natin? Inaayos na po. Wala na. Baka yung, yung ating electric fan. Mga ilayo mo nga yung electric fan. Merong pumapasok na ibang boses eh. Ha? Okay na? Ayos na. Dire-diretso na tayo, mga kababayan. Ayos na po ba ang audio natin? Ang signal? Happy first day evening po to all and more power to BSC. Sir Ben Paipon, Your Honor, please, and Ma'am Lynn, Miss Universe. God bless us all at ingat po lagi. Yan po ang mensahe po ni Ma'am Angelica Paz. Now I see again Ma'am Josephine Roquero. Natutuwa ko po ako pagka nakikita ko si Ma'am Josephine Roquero. Ha? Ma'am Jo, good evening ma'am. Magandang gabi po sa inyo and I am very happy. Nagpahiwatig na ho kayo na kasama po namin kayo sa ating celebration. Yan ha. Hello po, good evening po Sir Ben, sabi ni Ma'am Josephine Roquero. Stay safe and healthy and more power. Your Honor, please. And God bless all BSC family and God first. Ayan, Ma'am Josephine Roquero. Naku, hawak-hawak po niya yung puso ni Tata Ben Paipon. Ma'am Josephine, thank you very much. Sana talagang tuloy-tuloy po ito na magkikita-kita po tayo. And let us have the bonding ng mga pamilya. Pamilya po ng Broad Streamcast Communicators. Ito si Junior Dal nasa malayong lugar lang kasi ito eh. Otherwise, siguro one of our, siguro siya sasama din po sa celebration natin kung malapit lamang po siya. SRA, sabi ni Junior Dal, walang mangyayari dyan para ding formally kamoting nilagang hilaw din iyan. Naku, talaga naman. Alright. Ulitin ko yung sinabi niya. Walang mangyayari dyan para ding formally kamoting nilagang hilaw din yan. Tingnan po ninyo ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Medyo may diferensya talaga. Angelica Paz, happy birthday, Mama Mary. Be with us and guide us always. Bless us too with your Son, Jesus Christ, love and care. Ay, nako, ang sarap naman po yan, no? Si Ma'am Angelica Paz. Okay? Thank you, Ma'am Angelica. And maraming salamat sa mga pagtulong dito sa ating Broad Streamcast Communicators. Rachi Boom Mendiola, for sure po, sasama ako sa inyo. Happy anniversary po. Ma'am Rachi Boom, kahit alam ko, kahit in spirit lamang nandiyan kayo sa tabi namin, masaya na po kami. And there will be a live program doon sa site
mismo. And there will be surprises. Oh. There will be surprises. Ayan. Ha? I-feature po namin ho yung mga nakabikini. Baka si Ma'am Angelica. Oh. Si Ma'am Jean. Oh. E di lalo na si Ma'am Lilian. Oh, si Ma'am Lynn. Nakabikini ang mga ito. Yung mga lalaki naman ho, ay hindi po pwede hubot-hubad dyan. Trangso, meron po, may trangso yan. Oh? Okay. I wonder kung si parang Ricky nakatrangso ito, nakabrief. Yeah. Parang Ricky, maganda ka ng trangso at magsiswimming tayo, ha? Okay. September 23 at 24 po ang ating kasi nabago ng konti yung schedule natin because of the site. Maganda po itong pero ang anniversary po natin talaga is 21st. No? Inilipat lamang po namin ito para weekend, para hindi po sagabal sa mga gusto mag-attend. Kasi 21st falls on a Wednesday. At yan po ang date ng ating anniversary. Pero inilipat po natin sa 23-24. Okay? Opo, maingay. Kala ko umuulan. Ngayon, meron pa ba? Wala na po? Wala na? Wala nang ingay? Ay, salamat po. Okay. Angelica Paz, okay na po. Sound now. Kanina parang may ingay nga po. Sabi ko nga dito sa partner ko, ano ba? Malakas ba ang ulan? O yan. Malakas ba ang ulan? Kasi parang naiingayan ako. Nag-chat tuloy si Ate Lilian. At ang sabi niya, talaga may ingay ko dyan. Alright. Ratchibom, okay na po. Audio. Very good. Thank you very much. Nahuli din natin. Ma'am Josephine Roquero, advance happy second anniversary ng BSC. Thank you very much. Thank you po, Sir Josephine Roquero. Ricky Tisoy, so proud. Sabi ni Ricky Tisoy, so proud. Talaga naman. Angelica Paz, countdown to the second year BSC anniversary starts tomorrow po. 12 days to go before September 21 po. Mula bukas. Tandaan nyo yan. 12 araw na lamang po simula bukas. 21st is our anniversary. At tandaan ninyo, martial law yan. Yan ang pinili po ni pareng Tony Salaw at Ben Paipon. Yan, pagsisimula ng ating broadcast. Alright, pero previously, bago ang anniversary ho natin, we will also remember the death of our founder, si Tony. 1 year na po ito sa September 13. Magbababang luksa na po ang pamilya sa 13 ng buwang kasalukuyan. And we ask our audience for their prayers at patuloy na maagapayan ng Panginoon ang pamilyang Salaw at syempre po patulungan din po ang ating BSC na magpatuloy po sa paglilingkod sa ating mga mamamayan. Let us work together for the improvement of our BSC at makatulong po tayo, mas lalo pa tayo makakatulong sa ating po mga kababayan saan man po sila naroroon. Okay? Thank you very much. Wala akong tiwala sa gobyernong bulok na ito. Since 2016, talaga na wala nang pag-asa. Para kay Ma'am Ratchibo, wala nang pag-asa. Ma'am, siguro naman pero tignan natin kasi itong mga pagtalakay natin ngayon sa mga issues na tatalakayan natin dito ngayon sa ating programa, makikita natin, may kabuluhan pa ba? Okay?
So, eto na po. Sisimulan po natin ang talakayan dito sa ating Your Honor, please. Unahin po natin. Itong balita ho kanina na mukhang tapos na ho sa Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang pagdinig publiko tungkol dito sa asukal. Controversial sugar importation. Ang kapasyahan po ng Senate Blue Ribbon Committee, kasuhan po ang mga former officials of the Sugar Regulatory Authority sa pangalan po nila Ginoong Leocadio Sebastian, Hermenegildo Serafica, at dalawa pa ho yatang board members ng SRA. Kakasuhan po sila for usurpation and other administrative cases dahil po sa pagpirma ng pangalan ng Pangulong Marcos without his authorization, pagpirma ho sa importasyon ng 300,000 metric tons of sugar without the authorization of the President. Okay? Maliwanag ko yun. Siguro po, mga kababayan, kung hindi po nagpaliwanag in a public hearing, an official public hearing for that matter, siguro sasang-ayon po ako kay Mel. Sasang-ayon po ako kay Mel Rodelio Militante sa kanyang sinabi, parusahan ang mga yan. Kasi ginamit nila ang pangalan ng Pangulo. Hindi nila nirespeto ang Pangulo. Inunahan ho nila ang kagustuhan ng Pangulo. Tama? Pero in a series of public hearings conducted by the Senate, nalaman ho natin na meron silang ginawang pag-uusap tungkol po dyan sa importasyon ng 300,000 metric tons of sugar. To a point that even the President parang gave his nod for the importation of the sugar. Ibig sabihin nagkaroon po ng pagpupulong sa pamamagitan po ito ni Executive Secretary Vic Rodriguez. Dapat ang magpaliwanag talaga at gisahin. Ito si Vic Rodriguez po. Pero bakit po pahapyaw-hapyaw kung mag-attend po ng public hearing? Bakit hindi po nila pinupursige na malaman po ang katotohanan? Was the President involved in the first meeting bago ihayag yung 300,000 metric tons of sugar to be imported? Meron po ba? Nalaman po ba ng Pangulong Marcos ang plano na dinisenyo ng mga executives ng SRA as requested by no less than the Executive Secretary? This appears, mga kababayan, sa mga public hearings in the Senate. Maliwanag doon. Kaya nga siguro umiiwas itong si Executive Secretary Vic Rodriguez because ayaw niyang malaman po ang buong katotohanan na siya po ang nag-utos para pirmahan po yung SO4. Because he was part of the planning. He was part of the meeting, mga kababayan. Masasabi po natin ito sapagkat tinalakay po sa Kongreso po. Tinalakay po sa Senado ito Ayun. Okay? So, nandyan na tayo. Ipagpalagay na natin, mga kababayan. Ipinirma ng mga executives ang Pangulong Marcos. Kasalanan talaga yun.
Pero ang nangyari ho dito, parang may basbas. Ito hindi po maliwanag. Kanya ho, I am not in favor na ito lamang pong mga executives ng Sugar Regulatory Authority ang makasuhan ho dito. Because parang sa akin ho, in good faith ho yung kanilang ginawa. In good faith because according to them, there was a need for the importation. And the President knew that. Pero hindi ko maintindihan bakit biglang nagbago ang desisyon ng Pangulo nung makarating na ho sa kanya yung 300,000 metric tons to be imported. Pero tandaan ho ninyo, inaprubahan po ng Pangulo 150,000. Despite the fact, tandaan ho ninyo ito despite the fact na nakita na po ng Pangulo wala palang shortage. Maniniwala na po sana ako sa kanya Ay salamat ho Mr. President, talagang iniligtas po ninyo ang taong bayan, no? Dahil masama itong ginawa ho ng mga SRA. Pinapaniwala po nila ang taong bayan na merong shortage ng asukal, yan pala ang dami palang nag-hoard, ang dami palang smuggled sugar. Yan po ay napatunayan sa pamagitan po ng utos ng Pangulong Marcos sa Bureau of Customs na tignan po yung mga bodega ng mga sugar millers, sugar traders. Di ang dami po nilang dinalaw po, binisita visitorial powers of the Bureau of Customs. Lumantad po sangkatutak na nakatagong mga asukal 50 kilo per sack, mga kababayan. Libo-libong sako ang napatunayan na nakita po ng Bureau of Customs. Now, anong nangyari Siguro pwede na nating sabihin dito na may panlalansi itong mga former executives ng Sugar Regulatory Authority. Pero ako'y naniniwala sa kanila. The President was well informed of the importation of 300 metric tons of sugar. Nagkaipitan lamang ito, mga kababayan. Naipit din po ang Pangulo siguro. Kasi, malalaman po niya kasi nagpa-order siya ng Nagpa-order po siya ng inspection But despite that, inaprubahan pa po yung 150,000 metric tons of sugar. Despite the fact that it's harvest time already. What I would like to see now, my friends, mga kababayan, for the Bureau of Customs, siguro ngayon, to make it a point, meron po bang hoarding? Meron po bang nag-i-smuggle? Bakit wala hong makasuhan? Bakit wala pa po kaming nalalaman na may-ari po ng mga bodega na pinabuksan po ninyo? Bakit itinatago pa ninyo sa taong bayan, Bakit wala pa pong aksyon ng Malacanang tungkol dito? So much has been said about the sugar importation, sugar crisis. Maliwanag po sa taong bayan, walang shortage. And therefore, there should be no importation at all. Pero meron pa din. On orders of the President himself. So ano ba ito? Ano bang nangyayari Ano bang nangyayari sa buhay po natin? Do you think the President is decisive here? Sa tingin po ba ninyo, wala hong kinalaman ang Malacanang sa SO4? Sa tingin po ba ninyo, mga kababayan, hindi po nalalaman ng Malacanang ang inihanda, plinano at dinisenyo ng mga executives ng Sugar Regulatory Authority, pointing to the importation of 300,000 metric tons of sugar. Sa tingin po ba ninyo, hindi alam ng Malacanang ito? Pero sa tingin po ninyo, ano ang dahilan? Bakit nagbago ang pananaw
ng Pangulong Marcos. Oh, ay hindi ko po alam. Aywan ko, baka meron pong meron pong mga milagro na nangyayari po dyan sa Malacanang na hindi po natin nalalaman. Oh. Marami po milagro ngayon na nangyayari po dyan sa Malacanang, and therefore, siguro, panawagan ho natin sa Malacanang, magpakatotoo tayo. Let us be transparent and let us be accountable for what we do. Kasi pagka hindi tayo maging accountable ho, walang mangyayari ho. Talagang sira ang kamada ho natin. Mel, papaharvest ako okra. Ayan, oh. Talbos ng kamote. Nako, meron pong Mel, meron pong dala-dala si Ma'am Lilian Gabriel na bagoong. Meron din po akong bagoong dito. Galing pa sa Calayan, Cagayan. Magdadala din po ako ng konti. Baka hindi nyo magustuhan eh. Pero napakasarap po ito. Sa mga Ilocano, ho, alam po ba na yung risak? Risak? Nako, talaga naman. Hindi nyo makikilala ang biyanan ninyo pagka kumain po kayo ng risak ng Ilocano. Ito yung bagoong ng mga Ilocano. Okay. Papaharvest ako ng okra, talbos ng kamote, papaya, kalamansi. Di ko lang po alam kung may kamatis pa. Ay, magdala ka. Siling pang sinigang. Siling labuyo. Request ni Lynn ho. Mel. Kamatis ho. Isang anong pangalan nun? Isang anong lalagyan? Yung malaki. Ha? Hindi ba yung tiklis? Isang tiklis na kamatis. Uy. Paborito ni Lynn yan, kamatis. At syempre malunggay, sarap yan, ensalada. Now, matitikbang ko ang ensalada ni Parang Mel Rodelio Militante. I wish we should have celebrations on a day-to-day basis. Mel, handa mo yan, ha? Magkikita-kita tayo on that date, on the celebration day. Okay? Maingay po kanina. Parang may umiihi. Akala ko nga umiihi na kayo dyan eh. Salbahe ka. Salbahe ka. Jimmy Paipon, dito na kami, kuya. Watching you. Uy, nandyan. Uy, nadinig ba ninyo yung sinabi kong risek? Naimas risek, di ba? Sabihin nga ninyo kung hindi masarap ang risek. Ito talagang mga talagang purong taga-Calayan. At sa kanila nang galing itong bagoong, kung tawagin po ay risek. Ano ba ang pangalan ng isda na yon? Jim, ha? Okay, ito naman po mga kapatid ko, mga kababayan. Bigyan ninyo kami ng puwang na magkasama-sama po sa 14, this month, until the 21st of this month. Magkikita-kita po kami at magtutur din po kami dito sa Central and part of Northern Luzon. Ayan, magtutur po kami, magkakapatid. Thank you very much, mga utol. Mel Rodelio Militante, Locadia Aliocadio, Sibat Jan, and Hermenegildo Serap nakafika. Nakakapika. Galit si Mel dito sa dalawa. Pero para sa akin ho, I consider na meron silang pagkakamali. Pero I would like to see more na maparusahan yung talagang nagtatago ho ng asukal. Yung mga nag-i-smuggle ng asukal. Evidence, Bureau of Customs po, ang nakakaalam po niyan. Maraming mga bodega at mga warehouses ang nabuksan. Pero bakit ho hanggang ngayon wala ho tayong nalalaman ng mga pangalan man lamang na may-ari ng mga bodega at mga warehouses? Pero the Bureau of Customs have been openly saying there was hoarding and there was smuggling. Pero ang nangyayari ho, unti-unti ho, they are all clear. Mukhang
Lahat ho mukhang i-clear ho ng bagong SRA. Jesus Marian, paano nila i-clear ito? Wala pa naman sila nung nag-order po itong mga smuggler na ito. Gumamit po sila ng mga import permit na wala naman po sa lugar. Panginoon ko po. Bakit si Rodriguez inarte na ayaw daw siya papuntahin ni LBM sa hearing? O nga po. Palusot lamang po yun. Pero alam po ninyo mga kababayan, nagbutuhan po ang mga senador. Pasusumpi na ho ito kasi nagdadahilan. Nagdadahilan. Keso ayaw daw po papuntahin ng Pangulong Marcos. Di nagpasya po ang mga senador. Nagbutuhan po. Secret voting po ito ng mga senador. 11 po ang pumabor na isupina ho itong si E.S. Vic Rodriguez. Kanya po napilitan mag-attend kahapon. Ayan. Napilitan po siya mag-attend kahapon. Pero hindi na naman po yata nag-attend ho ngayon. Lalong-lalo na ngayon na dapat to siyang magpaliwanag pa sapagkat ito ho, yung mga former executives ng SRA, kakasuhan na po. Pero paano siya? Nakaligtas po ba? Nililigtas po ba ni Senador Tolentino itong si E.S. Vic Rodriguez? Sir, Senator Tolentino, sir, mukhang kakampi talaga kayo. Kitang-kita ho ang bias ho ninyo sa mga tao ng Malacanang. You are not pro-people talaga. Dapat ho yung pag-iimbestiga ho. Lubos-lubos. At hindi po yung, kumbaga, iiwas mo yung taong iimbestigahan. Ayaw mong paimbestigahan. Mabuti na lamang po yung mga senador. May sarili po, independent-minded po ang mga senador pa rin ho natin. Nagbutuan po sila secret voting. 11 sa kanila. Bumoto, 3 abstentions, 3 po ang umayaw. Ayan. Pero kaya nag-attend po. Ito si Mr. E.S. Rodriguez. Los Unidos Juventeos, watching na po siya. Ma'am Rachibu Menjola, pag naparusahan si Rodriguez at LBM, bakit LBM? Maniniwala ako sa kanila. Mga grabe naman talaga si Ma'am Rachibu. Ul yan sa na nagpahamak pa ng tao si LBM. Nako, LBM. Kokok, Giovanni Pinuela is watching. Kokok, magandang gabi sa iyo, Padre. Good evening, and I'm happy you're watching again our programs po dito sa Broadstream Cast Communicators. Good evening, good being, Sir Ben. Your Honor, please, hi to all. Tuned in to your station. To all who tuned in to your station. Maraming salamat, Kokok Giovanni Pinuela. I wish you could also join our celebration on the 23rd of this month. Pero I know, medyo mahirap. But I know you're going to be with us in spirit. Okay? Ratchibum, walang magsasabi ng totoo tungkol sa sugar kasi may kinalaman ang government officials. Ginagago kayo. Alam ni BBM yan. Ayun. Grabe naman ito si Ma'am Ratchibum. Pero alam ninyo mga kababayan, hanggat walang nakakasuhan na mga order at mga smuggler ng asukal, mawawalan po ako ng tiwala sa ating gobyerno. Mawawalan po . Nag-aksaya po ang Bureau of Customs na gawin po ang nararapat on orders of the President himself. Pagtupad sa kautusan ng Pangulong Marcos. And they've been successful. But what kind of success could that be kung hindi naman po magre-result
sa tinatawag na parusa or accountability. The BOC says, may nag-hoard, meron pong nahuli nag-i-smuggle ng asukal. Malalaman na lamang po natin, they are all cleared. At ang customs pa mag-a-announce. So until that time, mga kababayan, dito po nakasalalay siguro ang magiging trust and confidence ng taong bayan sa ating gobyerno. Talaga po bang gusto ng ating pamahalaan na putulin itong corruption? Because this is corruption, mga kababayan. Yung mga SRA former officials ho dati, alam ko may interest din ho sila para sa importasyon ng 300,000 metric tons. That is why they recommended ho. Kasi kausap na po nila ang mga millers at mga traders ho. Alam na po nila kung magkaano ang kanilang kikitain. So there was, meron ng sa utak ko nila, ay malaki ang kikitain natin dito. Kaya alam ko may pagkukulang din ho sila. Si Mr. Marcos, hindi pa naman po masyadong adept sa sugar supply mga kababayan. Siguro meron siyang nalalaman pero hindi po kasi lalim ng nalalaman po ng mga sugar officials. That is why siguro nagdili-dali din po ang ating Pangulong Marcos. That I can understand. Pero sila po ang nag-uusap Sila po ang nag-uusap po Lumalabas po sa public hearing Kaya, hindi ko na tuloy malaman sinong paniniwalaan ko. Ang paniniwalaan ko, kung meron pong mapaparusahan po, makakasuhan sa mga may-ari ng bodega na sinasabing nag-hoard ng asukal at nag-smuggle ng asukal. More than anybody else, mga kababayan. Because this is where it all started. Dito po nagsimula ang problema po natin whether or not to import. Di ba? Ayan. Napatunayan po sa inspeksyon na pinagawa ng Pangulong Marcos, there is no shortage of the sugar. But, ang lumitaw, meron pong nag-hoard at meron pong nag-smuggle ng sugar. So, anong dapat gawin po ng Pangulong Marcos dito? Sa halip na kasuhan po yung mga SRA officials, dapat po itong mga may-ari ng mga bodega ang kasuhan. Pero isama na rin po ninyo, paimbestigahan na rin po itong mga SRA officials because as I have said, meron silang intensyon Alam na nila kung magkaanong kikitain nila It was more of their own vested interest that they signed the SO4, my friends. It is not for the Filipino people. It was for their own vested interest, including probably for Mr. Vic Rodriguez. Di ba? Even the president. Malaking pera ito, mga kababayan. Kikitain po ng mga government officials sa pag-iimporta ng asukal. Napakalaki po ito. Hindi lang natin alam kung magkaano. Pero, tandaan ninyo, this is in the billions of pesos. Sir Robrigado, Hero Robrigado, magandang gabi sa iyo, partner. Good evening. Felisa Malibiran. Wow, ang sarap. Gusto ninyo po ba ng burong mustasa? Opo! Ay, naku, napakasarap ang mga yan. Burong mustasa. Pero ako talaga, gusto ko yung, anong pangalan nun? Yung kamote, yung talbos, saka yung okra, at saka yung bagoong. Yan, paborito ni Tata Ben po yan. Okay? Ma'am Felisa Malibiran, thank you very much po. Palagay ko rin po, may alam ang Malacanang tungkol sa importation ng asukal na iyan. It's impossible mga kababayan, na hindi nalalaman po ng Malacanang. They knew from the very beginning. Otherwise, kung hindi po ipinag-utos sa kanila na gawin ang plano, hindi gagawin
Maniwala po kayo mga kababayan. Hindi gagawin. Ang problema nga lamang pinirmahan nila in the name of the President. That I consider usurpation ho yun. Mali ho yun. Pero kung sinabi ni Vic Rodriguez, pirmahan na ninyo, ayan na ninyo si Mr. President, kasi alam na niya. Baka ganun ang sinabi po eh. But we do not know. Hindi natin alam. Pero kung yun ang utos ni Mr. Vic Rodriguez sa kanila, parurusahan po ba ninyo yung mga SRA officials? Because they signed for and in behalf of the President? Yan ang wala. Wala pa po tayong alam because hindi po ginisa. Ito si Mr. Vic Rodriguez, mga kababayan. Hindi po ginisa. Iniligtas ng Senate Blue Ribbon Committee Chair, Mr. Francis Tolentino, si Mr. Vic Rodriguez. That is why we will never know the truth behind the sugar importation or sugar miss, mga kababayan. Los Unidos Juventeos, hi! Sabi niya, hi, 2 letra lang yan, ha? Mel, Rodelium Militante. Corruption erodes trust, weakens democracy, hampers economic development, and further exacerbates inequality, poverty, social division, and the environmental crisis. Corruption can happen anywhere. Tama po ito. In business, government, the courts, media, and in civil society, as well as across all sectors, from health and education to infrastructure and ports. Corruption can involve anyone, politicians, government officials, public servants, business people, or members of the public. Tanong ko lamang dito, Mel, sinong kokontrol nito? Di po ba dapat government officials? Starting from the President. Di ba? The President has the responsibility to check corruption. Papanagutin ang mga taong involved in corruption. That is the primary responsibility of the President aside from national security. Kailangan pangalagaan po niya ang kapakanan ng bayan, ng gobyerno, ng taong bayan. If all government officials under him are corrupt, ay nako pati siya corrupt, di ba? Ratchibum, nililigtas, pati si Subiri ho, mga kababayan. Booking na booking po sila. Kung po pwede lamang ho, ayaw na nilang pagpaharapin pa po si Mr. Vic Rodriguez sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Mr. Subiri is so engrossed with the President na nakahanda po siyang ipagtanggol ang ating Pangulo kahit hindi dapat ipagtanggol. Hindi ko alam kung bakit naging ganito po ang ating Senate President po ngayon. Kung pwede lamang pong sabihin sobrang sip-sip, naku talaga naman. Ay nako. Hindi ko nababasahin itong comment ni Ma'am Ratchibong. Very focus sila sa SRA. Bakit hindi muna tapusin ang issue sa Pharmalic? Para naman malaman ng taong bayan kung ano kalabasan. Alam niyo, tama o itong comment ni Junior Dalle. The Pharmalic issue, parang na-archive na po yata ito. Palibasa, hindi panahon ni Mr. Marcos at nasabi po niya bago siya mag-assume ng presidency na wag na natin pag-usapan pa yung mga nakalipas.
napakadelikado ito mga kababayan. Pagka hindi natin napag-usapan ang nakaraan, hindi po tayo hindi natin mariresolba kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan at hindi po natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. That's how important the past is, my friends. Kaya Farmally case, dapat po tapusin ito mga kababayan. Dapat po tapusin. At tingnan nyo si Mr. Lau, involved sa Farmally issue. Involved na naman po dito sa laptop ng DepEd. Pinag-uusapan, baka palagay ko, mawawala din ho ito mga kababayan. Bakit? Taong Malacanang ho mga iri. Taong Digong. Hindi ko maintindihan ano bang meron ho ni Marcos at saka si Digong. Is it because the Vice President is Sara Duterte? Na nahihiya na magparusa ho ng mga bata ho, ng mga Duterte ho nung nakalipas. Grabe ho ito. Farmally, ang laki-laki po ang pera na nawala ho sa gobyerno natin. Pagwawalang yan ng mga government officials under the President. Di ba? Pagkatapos ngayon, 2.3 billion pesos pambili ng laptop ang binili ho, outmoded, overpricing. Can you imagine 35,000 ang dapat pong price ng laptop? Ito yung bago na ha. Pero luma pa rin ang kanilang nabili. Pero from 35,000 po mga kababayan, naging 58,000 per piece of the laptop. Hindi ko malaman saan nandun yung mga laptop ngayon. Huh? Anybody who knows saan napunta na yung mga laptop? Nabili ba talaga? Nasaan? Saan nila dinala yung mga laptop ngayon? Napunta na po ba sa mga teachers? O ibinalik na ho? Oh? Ay, nako talaga. Tama ka dyan, Mr. Dal, Junior Dal. Dapat tapusin po itong Farmally issue sapagkat napakalaki ito. Nasundan po ito ng laptop. Hanggang ngayon, pinag-uusapan. And we do not know kung ano po ang closure po nito. How it will end, hindi po natin malaman. Because, ang nag-iimbestiga, friendship po ng mga iimbestigahan. Sir, grabe po ako talaga kasi sinasabi ko totoo. I know, ma'am. Ma'am Ratchibo. And I admire that. I admire that. Kanya nga lang, there are occasions na yung mga lengguwahe po natin, mas mabuti iiwas ko lamang ho na hindi na babasahin. Pero nababasa naman po ng mga nanonood sa atin kung ano po yung nakasulat. Pero pagdating po kasi sa ere, meron po tayong medyo ethics na tinatawag ko sa ere. Kanya kung minsan I tend to avoid reading some comments that I know makaka-affect po sa ethics. Yan. Pero nababasa naman po ng mga kababayan natin di ba? Ma'am Ratchibom, child's play lang ang gobyernong yan. It's all in the game. This is very hard to accept, but it's a reality mga kababayan. Sa ngayon, nakikita ho natin, parang pinaglalaruan na lamang po tayo. So many things are happening in our government. Tignan ho ninyo mga kababayan. 57 pesos ang halaga ng pera ho natin to $1 sa ngayon. Alam na po ninyo ang epekto nito sa ating ekonomiya. Di ba? Importasyon, lalaki po ang gagastusin po natin sa importasyon. Pati na po sa exports po natin. Dadami po
ang krimen. Bakit? Tataas po ang presyo ng mga bilihin eh. Hindi naman tumataas ang sweldo ng mga manggagawa. Yung mga health workers ho natin nga mga kababayan eh, hindi pa po natatanggap ang kanilang mga allowances. Humihingi ng saklolo ang mga teachers po natin. An increase in their salaries. Pero anong sabi po? Wala pong pondo. So what happens? Prices of prime commodities, public services, and even yung mga miscellaneous na kapangangailangan po ng katawan ng tao sa ating mga tahanan, subukan nyo pumunta ako sa mga groceria, sa mga supermarkets. So, talagang ang tataas na po ng presyo. At wala hong pigil ho yan. Mabuti pa nga ho ang lagis. Paminsan-minsan meron pong pagkakataon na bumaba. Pero babawiin naman po kalaunan. And this is tuloy-tuloy po every day hanggat may gulo sa Ukraine. Hanggat hindi po humuhupa ang problema sa China ho, mga kababayan. Hanggat hindi nagbabago ho ang utak ni Mr. Putin. Putin, inan yan ho, mga kababayan. Si Putin. Hanggat hindi nagbabago ang kanyang kaisipan. Gulo sa mundong iri. Tanong ko lang dito, mga kababayan. All other countries apektado ho sa world problem na ito. But they have their own ways of checking their problems. Meron silang mga pamamaraan para yung mga constituents po nila ay hindi masyadong maagrabyado. Their governments try all means para yung bang mabalanse ho. Kahit na mataas ang presyo ng mga bilihin, there are other means na naibibigay po sa kanilang mga constituents. Maaring in the name of services or mga ayuda or help. Pero sa atin ho, mga kababayan, sa tingin po ninyo? So alam po natin, may problema po tayo sa pagbagsak ng salapiho natin. Magkakaroon po tayo ng mas maraming krimen. Nakikita ho ninyo, nababalitaan na po ninyo. Kidnap dito, kidnap doon. Rape dito, rape doon. Robbery dito, robbery doon. Pati 82-year-old na balikbayan ho walang ligtas. Dinilitan ho ng leeg. Panginoon ko po, mga kababayan. And our Philippine National Police seems to be yung bang wala sa lugar. Wala doon sa pinangyarihan po ng incident. So ano po ang solusyon ng ating gobyerno ngayon? Tataas po ang presyo ng bigas. Wag na ho nating intindihin yung pangako ng Pangulong Marcos na ibababa po sa 20 pesos per kilo ang bigas. That will not happen anymore. That will not happen. Ibaon na po ninyo sa limon. Pero wag naman po sanang payagan ng Pangulo na tumaas ang presyo ng bigas na wala siyang gagawin. Tanong ko ngayon, what is the solution of the President here para hindi pumasok ang mas mataas na presyo ng bigas? Anong solusyon ng ating Pangulo ngayon para hindi po masyadong malakas ang impact nitong pagbagsak ho ng pera ho natin compared with the dollar? Mabigat po itong 57 to $1 ho, mga kababayan po. Lalong
dadami po ang mahihirap, paghihirap sa ating bansa. Ang makikinabang lamang po dito yung mga overseas Filipino workers po natin na nagpapadala po ng pera, yung dolyar, galing sa kanilang trabaho, sa kanilang mga mahal sa buhay dito po sa Pilipinas. Pero ilan lang po ito. Of course, makikinabang po ang gobyerno natin dito because yung mga remittances pass through the banks, so mga kababayan natin. At may kita ho ang gobyerno ho dyan. Pero ito po ba eventually will redound to the benefit of the Filipino people who are affected by this unusual surge in the power of the dollar as against the peso. Meron po bang makikinabang sa ating mga kababayan? Nahanap po natin dito ang solusyon ng Malacanang sa mga pangyayaring ito, mga kababayan. Itong mga report ng Malacanang tungkol sa mga memorandum of agreements with Indonesia and Singapore. Talagang kaganda-ganda ho ang mga agreements na ito. Mga pabor na pabor sa ating bansang Pilipinas. Pero tandaan ninyo, these are promises ho. Ito po ay sinasabi lamang po bilang ugnayan ho ng magkakaibigang mga bansa. Magkalakalan tayo, magpalitan tayo ng ganito, ganyan, and so forth. If it happens so, it will take time. And these are not the immediate needs to curb the rising prices of basic necessities of the Filipino people. Ano po ba ang kailangan na gawin ng ating gobyerno ngayon para maibsan ang dinadalang kahirapan ng ating mga kababayan? Yan po ang gusto natin sanang malaman kung meron pong solusyon ang Pangulong Marcos dito. Even in the sector of in the agricultural sector, marami na tayong nadidinig, pero sa ngayon tingnan ninyo. Wala na ako nadidinig na solusyon man lamang po ng ating manggagaling po sa ating Pangulo. Because he is still the head of the Department of Agriculture. Hindi man lamang po nasimulan ang paglilinis sa hanay ng Department of Agriculture, sa mismong DA, Department of Agriculture, sa Bureau of Fisheries. Can you imagine nag-iimporta tayo ng asin? Which should not be the case. Nag-iimporta tayo, napapalibutan tayo ng dagat. Pakinom ko po. And there is a 100 million peso budget allocated for na ibigay po ito sa Bureau of Fisheries. 2021, 2022 ngayon. Last year lamang po ito. Pero hindi po nila ginamit. Unutilized mga kababayan. Dapat talaga kalusin ang mga taong ito na walang ginagawa. Ano bang ginagawa nila? Nag-aantay na merong importasyon. Why? Malaking pera ang importasyon. Patas Balita is watching. Patas, magandang gabi sa iyo. Good evening. Bro, tanong ni Junior Dal, paano mapuputol ang korupsyon? Ay halos lahat na nakapwesto ay corrupt to the bone. Corrupt to the bone. Ay nako talaga. Naniniwala ako
kina Sebastian. And that's all is there to it. Ako rin po, I cannot believe na yung SO4 ay gawa-gawa lamang po nila. Ako naniniwala that there was a meeting of heads among the SRA executives and Malacanang through ES Executive Secretary Vic Rodriguez. That is the reality. Under oath po yung sila Sebastian, si Rafi Ka, and Valderrama. They all sit in a meeting, hybrid meeting, online meeting with the President. Sinasabi nila, hindi nga lamang po 300,000 metric tons ang gustong i-import ng Pangulong Marcos. Ang gusto raw po niya 600,000. Bakit hindi pa bulaanan ito ni Mr. Marcos? 600,000 po. Can you imagine that? Kaya siguro ni-reject kasi 300,000 lang. Dapat siguro 600,000 para etyo-diretso na Ay, nako mga kababayan ko. But that is how it goes. It went sa public hearing po, mga kababayan. Under oath yung tatlo. And they collaborated each other's statement, mga kababayan. Kung ako noon, magsasalita po ako, madadawit po ang Pangulo Marcos, ay matatakot na ako niyan. Pero hindi po sila natakot Siguro nga po, sila po talagang yung accepted na po nila ang kanilang faith. Accepted na nila ang kanilang faith. Kasi tinanggap po yung resignation nila di ba? Tinanggap na po. Ito na po yung mga, anong tawag ko doon, yung sacrificial lambs. Dapat to may managot, may paparusahan para magkaroon ng closure. Pero, justified po ba ang pagpaparusa sa mga taong ito? Yan, Maribeth Makulanlan, All Hearts, nanonood. Magandang gabi, Maribeth Makulanlan. Thank you very much. Good evening. Good evening po, sabi ni Maribeth Makulanlan. Talagang dala-dala po niya yung big heart and a big smile. Thank you very much, Maribeth. Patas balita, Sir Ben, ipinasara daw ang bodega ng sugar para daw makapag-import ng sugar dahil wala ng supply. Oo nga po. Ang totoo niyan, pinabuksan ang mga bodega ng asukal para malaman kung talagang may pagkukulang sa supply. Nakita ng Pangulong Marcos na walang shortage. Ang dami palang laman ng mga bodega. Pero itinago kung sino ang mga may-ari ng mga bodegang ito. Sino ang may-ari ng laman ng bodegang ito? Dapat naman po malaman nila. Dapat malaman ng taong bayan. Kung ito po nag-ooperate illegally at ang kanilang mga supplies galing po sa smuggling at hino-hoard po nila. Masakit po nito Hino-hoard po mga kababayan. Pinipigil po nila na ang supply ay lumabas para makontrol nila ang presyo. Yan ang ultimate end nila Kaya dito po, medyo nagdadalawang isip din po ako sa mga SRA officials natin, katulad nila Sebastian, sila Hermenegildo, si Rafica, etc. They are part of the syndicate Sindikato ito mga kababayan ko Sindikato ito. Hindi lamang dapat sila Sebastian, si Rafica, Valderrama,
ang napaparusaan ho dito. Lahat ho ng miyembro ng sindikato, pati mga sugar millers, traders na nag-hoard ng supply ng asukal. Pati yung nag-utos ho na gumawa ng plano, gumawa ng sugar order, di ba? Hindi po ba si ES Executive Secretary Vic Rodriguez ang nag-utos sa mga executives ng Sugar Regulatory Authority para mag-importa ng asukal? Hindi nga lamang daw 300 ang gusto ng Pangulong Marcos. 600,000 metric tons. Can you dig that, my friends? Grabe talaga. Deli Castaneda, nanonood na po. Maraming salamat. Magandang gabi po. Ma'am, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ayan, Ma'am Deli Castaneda. Corruption, sabi ni Ratchibum, happens everywhere, sir. Sobrang talabak at kapal lang ng mga tao, mga corrupt dyan. Nako talaga. Corruption in the Philippines is really talamak. Sagad to the bone, sabi nga ni Junior Dali. Naniniwala ako dyan. And there is no attempt to curb that. Wala eh. Kahit yan man lang sana ho, mga kababayan. Masimulan na po kaagad-agad ng ating gobyerno, matutuwa po ang taong bayan kahit hirap na hirap po ang mga ito sa presyo ng mga bilihin. But I know, alam po ninyo mga kababayan, with the few minutes remaining sa ating programa, gusto ko balikan natin itong face mask issue. Ito pa isa. Makikita ho ninyo dito, sino ang pinapaboran ng ating pamahalaan. Natatandaan po ninyo, naging tanyag ang alkalde ng Cebu nung suwayin po niya ang kagustuhan po ng IATF na wag muna tayo mag-optional sa face mask. Di ba? Siya lamang ho ang nag-iisang lungsod sa buong Pilipinas sumuway sa IATF. During those days na may controversy po, the Department of Health was not remiss in its position against optional FM. FM is face mask. Para may paikli na lamang. Optional FM. Ang sabi po ng Department of Health, hindi pa po pwede kahit mababa po ang ICU rate natin sa mga hospital. That is understandable kasi may bakuna naman ang tao. Hindi lumalala ang kanilang sakit. Kaya hindi po dumadami po ang mga mahuhospital, maa-ICU. But let us face it, there is 30% in the hospital's ICU COVID cases. In other words, COVID is still here. Tama? COVID is not yet over. Kasi kung over na ho talaga ang pandemic, dapat may announcement na ho ng World Health Organization. And even our own government, dapat mayroon ng patalastas niya. Pero the Department of Health, talagang hindi po siya sumang-ayon sa ginagawa po ng Cebu City. Unang-una, hindi pa po tayo handa. And that is also the position of one health expert in the person of Rochin Solante. Okay? Now, tignan ho ninyo mga kababayan.
bukod po dun sa ICU, sa mga hospital, ang booster program ng ating pamahalaan, hindi pa po tapos eh. Ginagawa pa lamang and there is a possibility na yung pagbubuster ng ating pamahalaan through the Department of Health ay hindi po ma-achieve yung tinatawag po nila 50 million people by the month of October. So makikita na ho ninyo, may delikado po ang ating bansa, baka sumirit ang virus, delikado po tayo. Diba? And then, sabi ko nga kanina, hindi po sumasang-ayon ng DOH na gawin pong optional po ang face mask. Unang-una, hindi pa po tayo prepared. Pero dumating po ang Pangulong Marcos. Siguro nagpulong na po sila. Inaprobahan po ni Mr. Marcos ang optional wearing of face mask. Tinanggal na po yung mandatory wearing of face mask outdoors. Okay? So, eto na po ang kalakaran ngayon. Kahit wala pa po written policy to this effect, in effect na ito, mga kababayan, because lumabas na Sinang-ayunan na po ng Pangulong Marcos na optional na po ang wearing of face mask. Sino ang pinanigan ng Pangulo dito? I assume, my friends, na nagsalita po ang DOH. Kung nagpulong man po ito ang IATF, in the presence of the President, nagsalita siguro ang DOH po dito at ibinahagi po ang kanilang stand. And you know the stand of the DOH. Tapos dininig din po ng Pangulong Marcos ang posisyon ng mga negosyante. Alam na po natin ang posisyon ng mga negosyante. Ayaw na nila na may balakid pa. Wala na daw po pandemic. Dire-diretso na po tayo. Let us live with the virus. Ganyan po ang posisyon ng mga negosyante. So maliwanag dito mga kababayan na pinaburan ng Pangulong Marcos ang posisyon ng mga negosyante. Natatakot siguro ang Pangulong Marcos na maghihirap po ang mga negosyante na hindi na po sila kikita, na hindi na po sila makakabawi ng kanilang mga pagkalugi kung meron man. That is the immediate concern of the President, I presume, mga kababayan. At hindi na po niya inintindi ang kalusugan ng sambayanang Pilipino. I'm sorry, but that is the way I look at the situation here, mga kababayan, on the issue of wearing of face masks. Alam po natin na meron pang COVID. Pero alam po ba ninyo kung ano ang mangyayari po ngayon? Ngayon at optional na ang COVID, a wearing of face mask. Ito tandaan ninyo mabuti ito mga kababayan. Optional na. Nagpapatuloy po ang pagbabakuna ng ating gobyerno. Tanong ko sa inyo, tanong ko po sa inyo, siguro hindi pa po ninyo na itatanong ito o na naiisip po ito mga kababayan.
Sa tingin po ba ninyo at this point in time na tinanggal na po ang face mask, ibig sabihin yan, paniwala ng tao, wala na nga talaga ang virus ho dito sa atin. O, di ba? Yan na po ang paniwala eh. Wala na. Nakalipas na yan. Wala na. Ito ho, tanong ko ngayon sa inyo. Meron pa po bang magpapabakuna? O? Sa tingin po ba ninyo mga kababayan, meron pa po ba magpapabakuna? Eh kung nung araw ho, kasagsagan po ng virus ho, kailangan magpabakuna ang taong bayan. Pinipilit po natin silang magpabakuna. Paano ho ngayon? Tinanggal na po ang face mask. Paniwala po ng taong bayan, wala ng virus. Eh bakit pa ako magpapabakuna? Filipino trait ito mga kababayan ho. Maniwala ko kayo sa hindi. So lalong mas mahirapan po ang ating pamahalaan na makamit po yung tinatawag nila 50 million. Ibu-booster ho. Hindi mangyayari ho ito mga kababayan. Baka wala pang 1%. Bakit? Eh bakit pa ako magpapabakuna nga ho? Eh wala ng virus eh. Sabi ho ni Concepcion, sabi po ni Mr. Marcos, wala ng virus. Bakit pa ako magpapabakuna? Aber, my friends, mga kababayan, I don't really, nakakatakot po ang nangyayari po sa bansa po natin. Patas balita ho. Pero bago niyan ho, natatakot po ang Pangulong Marcos na maghirap po yung mga negosyante. Natatakot po siya, malulugi po sila. Sa tingin po ba ninyo mga kababayan, kung sakasakaling magsakripisyo ang mga negosyante ho natin, huwag mo nang masyadong itaas sa presyo ng kanilang mga bilihin at makiisa po sila sa taong bayan. Sa tingin po ba ninyo, maghihirap po sila ng todo-todo? Katulad po ng paghihirap ng ating mga mahihirap ng mga kababayan. Sa tingin ko naman po hindi po sila talaga malulugi. Hindi sila maghihirap ng todo-todo. And if they are, kung may lugi man po sa kanila, kapiranggot lamang po, meron pa silang pondo. Oh? Stretchable po ang pondo nila, hindi katulad ng mga pangkaraniwang mga mamamayan na naghihirap po sa kasalukuyan. They will never suffer the fate of the poorest of the poor in the country. Oh. Pero ito ang inililigtas ng ating Pangulo. Why can't we ask them to sacrifice a little bit, just like our poor brethren ho, na sobra-sobra na po ang sakripisyo. Yan lang naman po ang pakiusap ko po. Lalong-lalo na ito sa issue ng face masking, mga kababayan. Pinaburan ho ng Pangulong Marcos ang kahilingan ng mga negosyante na huwag silang malugi. Pero hindi po niya tinignan ang kalagayan po ng mga mahirap natin mga kababayan. Gasolina at krudo, sabi ni Patas Balita, yan daw Sir Ben ang nagpapataas ng bilihin sa merkado. Sa totoo lamang po. And these are international market forces. Sa totoo lang, wala tayong wala tayong control dyan. Pero dito po sa ating, pagpasok ko dito sa atin, wala tayong control. Yan po ang kanilang Pero pagdating ho dito sa atin, we are supposed to be in command of our own country. But, unfortunately, Patas Balita, sir, ito ang nangyayari ho ngayon. We have given to the businessmen the power and authority of the government over pricing. Sa mga presyo ng mga bilihin, lalo na po sa gas, sa gasolina and so on and so forth, oil products, ibinigay na po natin sa mga negosyante ang kapangyarihan na yan. We have lost that power.
Okay? So, ano man ang gawin natin, o ano man ang kahilingan po ng sambayanan, yung taong bayan, sa ating gobyerno, walang magagawa ang gobyerno ngayon hanggat hindi po pinapalitan yung batas on oil deregulation. Dapat palitan ho yan. Amyendahan na po. Ibalik sa kapangyarihan ng gobyerno ang may kaugnayan po sa mga presyo ng mga bilihin. Otherwise, we will be held hostage ng mga negosyante as we are being held hostage today. Hawak po ng mga negosyante ang politika dito sa ating bansa. Sila po ang makapangyarihan. More powerful than the government, my friends. And that is the reality that hindi natin mababago hanggat hindi tayo gumagalaw. Yan po ang napakahirap. Kanya nga ho, tingnan ho ninyo. Bakit ho pinili po ng Pangulo Marcos na paboran ang mga negosyante ho para hindi po sila malugi? Samantalang, manganganib po ang kalusugan ng taong bayan at maaari lumala ang pandemic ho dito sa ating bansa. Pero hindi po inaalala ni Mr. Marcos siya. Ang inaalala niya, baka malugi yung mga cronies ko. Baka malugi ang mga kaibigan ko, mga negosyante. Yan po ang masakit na katotohanan. Felisa Malibiran is watching. Good evening. There is so much we can be grateful for. As soon as we focus on the positive aspects of life, we get the enlightening insight that we have everything we need. We can experience deep gratitude regardless of eternal circumstances. It is an inner attitude that we can purposefully use to promote modesty and peace of mind. I agree with you, Mel. But how can you have peace of mind when your stomach is crumbling? Masakit ito eh. Dapat to may balance rin po ang tao para makapag-isip ka ng matino, para magkaroon ka ng kapayapaan. Kailangan payapa ang sikmura. Otherwise, everything will crumble. Everything will crumble. Mafia ang digong at unit thieves. Sabi po ni Ratchibon. Junior Dal, kayo noon, digong, kami naman ngayon ang magnanakaw. Panapanahon lang, kawawang Pinas, gutom kalabasan ng mga mahihirap. Simply because wala na ho ang pinapaboran talaga ng gobyerno natin. Mga negosyante ho. Hindi naman po maghihirap ang mga negosyante kahit isang taon ho silang hindi kumikita. Deli Castañeda, pabati po Jerry D. Cablao. Okay. Jerry, gandang gabi daw po, sabi ni Ma'am Deli. Na magandang gabi po. Maraming salamat po. God bless and keep safe po. Ratchibon, okay lang po na di mo basahin basta post ako. Ma'am, I will read some part. Okay. Mel, I avoid people who talk negatively every day. This kind of people carry a negative spirit. The problem is they are not happy with themselves. Maybe. Pero alam ninyo, these people make us awake. Marirealize natin. Meron po silang katwiran. Pero mahirap naman po yung puro negative. Pagka nabanggit na ho natin, katulad doon itong programa ho natin, parang negative palagi ang nababanggit ho natin. No, but we dissect the issues eh. Pinag-uusapan ho, ano bang katotohanan? Ano bang totoo? Ano bang nangyayari?
Bakit po hindi maituloy-tuloy ang Farmally? Bakit hindi maitutuloy-tuloy ang laptop issue? Bakit hindi po maituloy-tuloy? Magkaroon ng magandang closure ang sugar mess. If we stop talking about this, my friends, maniwala ako kayo sa hindi. Lalo ang sitwasyon dito po sa ating bansa. Sir, bumaba na po prices ng basic commodities dito by 30% this week. See? Australia ho, mga kababayan, is also affected by this world crisis. Pero their government has been able to reduce prices by 30%. How did they do that? Dapat ito ang alamin ng ating pamahalaan. Ravilo Olivar is watching. Ed Bausa, gandang gabi partner. Watching na po tabi. And Miss Lynn. And to all BSC viewers. Chincha Busteba, magandang gabi po. Good evening. Walang pakialam si Junior sa inyo. Bilyones nga ang budget niya. 9 billion. Can you imagine that? Intelligence fund po lamang 4.5 billion pesos. Good evening po, Sir Ben and Ma'am Lynn and sa buong BSC family and to all your viewers. God bless po. Sabi ni Ma'am Chincha Buste. Ma'am, thank you very much for your help. Maraming salamat. Sana makasama po namin kayo sa ating celebration. Mel, magtataka ako kapag nag-import na tayo ng talbos ng at dahon ng malunggay. Katamaran na talaga yan. Ay, nako talaga naman. Malay mo, darating ng panahon, partner. Darating ng panahon. Nakabote na yung talbos ng kamote at yung talbos ng malunggay. Nakabote na rin yan. Bibilin mo na lamang po sa groceria. John Bornasal, tatabin. Para hindi na tayo mag-import ng asin, tubig dagat na lang isabaw natin. Sa pagluto, pwede din ihi ng mga mafia sa gobyerno. Wag na, ikaw na lang, June. Ayop talaga yan. 31 million na bumoto kay BBM, sabi ni Junior Dal. Hinihintay po yung 20 pesos per kilo na bigas. Ako na mismo puputol sa pag nagkatotoo. Hindi ko mabasa. Ratbo. lang ya talaga si Junior Dal. Hindi mangyayari ho yan. Sa ngayon pa lamang may pagtaas na 5 piso ang presyo ng bigas. Abangan po ninyo, mas pataas pa yan. Maganda nga po sanang kalkalin o himayin pa ang issue ng pag-import ng 600,000 metric tons or 300,000 metric tons ng kasalukuyan administrasyon. Kaya lang mismo tinapos na ng Blue Ribbon Committee na pinumunuan ni Francis Tolentino ang inquiry dyan sa Senado. This is very unfortunate mga kababayan. If we have senators like Francis Tolentino, wala tayong mapapala. Mananatili po ang mga sakim, mga ganit, mga gutom sa ating gobyerno. Corruption will continue. Ratchibom dapat patalsikin ang mayor na yan sa Cebu, endangering the citizens. Alam po ninyo, mabigat po yung ginawa ni... Pero tingnan ninyo, sinang-ayunan ni BBM sinang-ayunan po ng mga negosyante. Mas mahalaga ang mga negosyante kaysa yung mga Pilipino. Negosyante ba? Pilipino po ba mga yan? Palagay ko, hindi Dito sa Australia, may COVID pa. Yan, Pata, Sir Ben, ayaw patanggal ang face mask kasi puro pangit ang mga taga DOH. Mas maganda daw sila pag may face mask. Kasi pagka naka-face mask ka, hindi na kailangan ng make-up dyan
Di ba? Hindi na kailangan ng makeup yan. Ekonomiya ang dapat bigyan ng atensyon dahil yan ang mahalaga. Madami ng mga 31 million na walang trabaho. Gutom na. Wala nang pambili ng face mask. Grabe talaga. Wala nang pakialam si Junior sa mamamayan tulad ni Digong. Oh? The worst disease in the world today is not cancer and pandemic. It is nothing but corruption. And there is a cure. Transparency. Unfortunately, there is no transparency and there is not even accountability. Alam mo kasi ang reality, sir. Kaya sinasabi mo, truth of the matter is everything is negative sa gobyerno na yan na mahirap ang magdurusa. Okay lang sa mga hindi magugutom. Kaya dakdak ng dakdak sila. Full of shit, talks, dreamers sila. Ayun ako talaga. Ay, sumobra na tayo sa oras po mga kababayan. But I enjoyed this night and I hope you enjoyed too. Wag ko kayong mababahala kung ang napapag-usapan nun natin kabuluhan ng gobyerno natin. Dapat lamang pag-usapan nun natin. Dahil kung hindi natin pag-usapan, hindi po gagabutin eh. Hindi po aayusin. Tandaan nun ninyo yan mga kababayan. Hindi po gagabutin. Mananatili at madadagdagan pa ang mga butas ng bubong natin, butas ng dingding, butas ng sahig, and so on and so forth. This is going to happen if we do not talk about what is necessary, what is the truth, and what is important. Kailangan ho natin pag-usapan ang mga ito para magbago naman ang buhay natin. Good night! Sabi po ni Ratchibong, good night people, God bless. Bye for now, good night everybody, sabi ni Mel. At sa inyong lahat din po mga kababayan na nag-participate po dito sa ating programa. Maraming salamat. Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.